Ayan. So, again guys, nandito kami sa Fairmont Hotel, no? Hey guys, welcome to the vlog. Yan, so medyo napansin nyo, no? Iba yung view natin ngayon, no? Oh, di ba? Wow! Wow! Ganda, no? So itong place na to guys, lagi namin itong inihintuan at pumupunta kami ng van. So ngayon, itong vlog natin is ano naman guys, papunta naman kami ngayon ng Jasper. Yan, so nagkayaan kasi ang family ni Julius, si Winking. Yan, then, yeah, dalawang family lang kami. Ako si Emma at si Zion lang din. So yeah, enjoy namin tong araw na to kasi nga weekend. And syempre kailangan natin lubos-lubusin yung ating day off. So ngayon is -6. So magdodoble tayo ng jacket. Ako magdodoble ako. Kasi si Emma kasi guys, medyo maganda yung jacket niya, Okay, so natin yung picture, camera ni Emma. Yan. So ano lang kami guys, kukuha lang kami ng picture dito. Ayan si Zion, balot na balot. Picture ako dito. Dede. Umiyak si Zion, gusto ng dede. Andali, picture kayo ni Mami. Andali. 1, 2, 3. Hinala kami mukha mo eh. Okay, 1, 2, 3. Yay! Oh, selfie. Ayan, so yun guys, medyo masakit yung lamig sa labas pala. -6 kasi oh. Ayan. Pero hindi kasi kami nag-leggings kasi alam ko kasi magbabiyahe kami. So pagdating kasi namin dun, hotel na rin. So hindi na kami naglagay ng heat tech or leggings si Emma. Kaya yung dito okay, pero yung sa paa namin yung medyo pumapasok yung lamig. Okay, so yun, time check guys, 4:27. So almost 4 hours pa yung travel namin, no? 334 kilometers. So medyo mahaba-haba itong biyahe na to. At aabutin na rin kami ng gabi sa daan. Baby, dito ka na. Ayan. So palilipatin ko si Emma sa harap guys. Kasi mamaya ay kailangan ko na kakwentuhan sa daan. Kasi nga alam niyo naman guys, syempre mamaya gabi, so maalalayan niya ako. Ayan, so yun guys, alis na muna kami. And mamaya check natin yung mga view sa daan. Pupunan ni Emma. Alright? So nandito kami sa Canmore na to, no? Ito yung mga hotels kapag gusto nyong mag-book, pero alam ko meron pa sa looban doon. Yan talaga yung parang nila guys, downtown, mga ganun. Ang downtown nila guys, lang, parang simple lang. Kasi maliit lang na to guys na lugar. Ayun no yung malaking mountain, Rocky Mountain. Hindi na masyado makita kasi cloudy. Tapos ang ganda na tingnan kasi may mga snow na. Ayan. So yun guys, ayun yung parang toll nila dito. Sa Banff yan. Pagpapasok kayo ng Banff. So tayo, di naman tayo pupunta ng mismong Banff, kaya hindi tayo magbabayad. So dito tayo sa lane na to. Ang pagkakatanda ko sa Banff, pag group $21 yata yung babayaran. Kasi parang parking pass mo siya for going inside the Banff. Pero 24/7. Meron 24 hours lang. 24 hours. And then since Jasper tayo, meron tayong babayaran sa Jasper. Kasi dito yung mga national parks, ayan. Yung mga national parks kasi dito may kanya-kanyang payment or fee. Kaya yun, i-credit card ko pa lang to. Hindi kasi namin
ginawa to kagabi. So, yan. And maganda na since nandun tayo dumaan sa to, sunod-sunod na dito yung mga mountains. Yan o. Na-accentuate talaga yung mga puno tsaka bundok kasi nabuhusan ng snow. Pero mas maganda yan guys pag yung talagang winter na. Kasi lahat yan puti talaga yan. Kasi ngayon pa lang, 'di ba? Patse-patse. Oh, parang winter wonderland talaga to noon. Pumunta tayo January. Kasi yung mga puno, green pa yan eh. Kapag bumuhos talaga yung snow, kasi ngayon parang 2 days lang nag-snow, 'di ba? Kaya ganyan kakunti pa lang yung snow sa mga puno. What if kapag dumating na yung December, January, super white na yan. Ayan. Snow. Kasi kaya-kaya mo magbiyahe 12 hours lang to 15 hours, no? Makakabiyahe ka na from Vancouver to Alberta. So, ingat-ingat din tayo. Kaya ganyan. Ayan. Ito mo yung daan. Hindi siya na-clear. Kanina clear pa, pero ngayon siguro ito yung mga... Ibang kasi ito highway. Highway 93 daw ang tawag dito. Pag Highway 93, ano ba yun? Bakit? Iba na siya. Hindi katulad ng Highway 1, yun yung mas malapad kanina. Mas yun? Mas okay. Mas okay yun. Ito, bakit? parang limited na lang yung pumapasok dito. Oo. Mas nai-scrape yung Highway 1. Mas na-shovel doon. Ayan. So anyway, tatataas na ng mga mountains dito kasi palapit na talaga tayo ng palapit. So ang biyahe na lang natin ay 2 hours and 43 minutes. So halfway pa lang kami. Yeah, halfway. Kasi kanina 5 hours eh. So ito 2.5 hours din. So yeah, nakatulog na naman ang aming baby. Yan. So ako mag-aaral muna dito. Kanina pa ako nag-aaral. Yan. Kaya nakakaantok. Magbabiyahe ka tapos nagbabasa ka. Ayun. Oo, hindi mo na makita yung linya dito. So, dapat talaga ingat. Tantsahan na lang eh. Pero yan o, okay na. May konti. Yung gitna talaga, doon nabubuhos yung mga yelo. Tingnan nyo guys yung mga puno. Ang ganda. Are you dreaming of a white Christmas? Wow! Mas maputi pa yan by December and January. Grabe. Ang ganda. Parang postcard. Tapos nakikita mo sila ng actual. Pero syempre, hanggang dito lang tayo sa sasakyan kasi ang lamig. Grabe. -12. -12 na. Kanina -8.
So, mas malamig ngayon. Akala ko mas mainit sa Jasper. Wala pa naman tayo sa Jasper. Oh, wala pa naman. Sa forecast pala guys, parang mas maganda yung weather sa Jasper ngayong weekend kesa sa Calgary. So, enjoy natin yan. Kasi, I think magpa-positive 2, positive 5. Kasi sa Calgary, minus tayo ngayon. Mekus. Mekus. Ayan. Putik-putik. Peyto Lake. Baby, Peyto Lake. Dito pala yung Peyto, oh. Hindi pa kami nakakarating guys ng Peyto Lake. Pero ang dami na namin nakitang Naririnig natin nagpo-post, nagpo-vlog ng Peyto Lake. So sana dito, pumunta rito. Oo. Ibang lake naman ang itry natin. Kasi grabe, kotang-kota na kami sa Lake Louise tsaka sa Moraine Lake. So, try natin yung Emerald Lake, Peyto Lake. Ano ba? Hindi na alam. Marami pang lakes dito guys, hindi lang namin familiar. Pero, yan pwede namang pagplanuhan. Yan. Kaya ngayon nga, sinusulit namin guys. Actually, wala to sa plano. Nayaya lang din tayo. Pero sige, go. Kasi maganda rin talaga na may kasama. Kung kami lang ni Alvin, hindi kami talaga pupunta ng kami lang. Nauna lang kasi guys sila Julius. Kasi si Emma kanina is may may midterm, supposedly. So, hanggang 3 PM yung exam ko, supposedly. Kaya hindi kami nakasunod ng maaga. So, tinapos ko pa yung school ko. Kaya hinapon na kami. Yung biyahe ng pa-Jasper from Calgary is 5 to 6 hours. So, nagiging 6 hours siya kapag nag-stop over ka, kapag pinapagalan mo yung drive mo. Syempre, may mga snow. So, ang estimate rin talaga namin 6 hours. Pero yan. Kasi ayoko din talaga guys, patakbo ng bilis. Kagaya ng ganito, alalay lang talaga ako. Kumbaga, makakarating din naman kami doon sa pupuntahan namin. At least safe, di ba? Yan. Kasi pag sobrang bilis natin, tapos bigla ako nagpreno dito, dudulas tayo eh. Kaya alalay na lang. Kahit sabihin yung maluwag yung harapan ko, okay lang. Importante is safe kaming tatlo. Yes. Actually, parang nagdalawang isip pa nga ako kung pupunta kami dito. Pero sabi namin, sige na nga, birthday kasi nito next week. So, hindi naman tayo pwedeng forever na lang magtatago tuwing may snow, diba? Tsaka okay pa naman din yung weather kasi. Tsaka kasi talaga siya yung -20. Feel ko okay nga din kasi hindi pa ganun kabuhos yung snow. So, maganda na bumiyahe ngayon kaysa sa pag alam niyo yun, mga -20, -40. So, okay pa sa ngayon. Kasi dire-diretso na yun guys, pagtungtong ng siguro ng November, December, January, yan talaga yung matitinding lamig. So, hindi na kami makakalabas. Pero nakalabas tayo last year, nag-Lake Louise tayo, nag-Abraham Lake tayo nun. So, tingnan natin kung kayanin ang ating katawan. So, ayan ang ganda tingnan. Laglag yung inaaral ko. Grabe. So, anyway, kaya ulit. So guys, ayan, medyo padilim na, no? Ayan, so, maganda yung daan. Kumbaga parang straight lang, may mga liko, konti lang, hindi talaga siya yung sobrang zigzag. Gaya nung sinasabi sa akin sa mga kwento, nadaan daw sa mga zigzag. Pero hindi naman siya ganun kahirap. Tsaka yung yung mga black ice na yan, so far kaya naman, okay naman siya. Hindi naman tayo nadudulas kahit pa paano. Basta alalay lang din talaga ako guys, 70 to 80 lang din yung takbo ko dito. And yan, yun yung paligid, oh. May mga part na na walang mga snow, pero karamihan may mga snow din na rin talaga. Pero yung at least yung gitna na clean na, yun lang nagstick yung mga black ice. Ayan papansin niyo yan guys, black ice yan. Kumbaga parang namuo yung yelo, tapos parang makintab na madulas. Kasi kanina nung bumaba din ako, kasi nga may kinuha ako sa likod ng sasakyan pagkain, ayun, nung trinay kong mapak dun sa black ice, madulas talaga. So yun, so far okay naman yung sasakyan natin, so, first time? Oo, solid solid na solid tong
ng Santa Fe natin. Tsaka yun nga guys, no, first time namin i-travel ni Emma na ganito kalayo to. So parang break-in na rin. Kasi nga nakuha natin to parang for di ako nagkakamali, mga parang 4,700 kilometers. Ayan. So yun yung ano natin ngayon, parang break-in na rin. Which is good kasi okay naman, wala naman ako nakikita ang problema. Tsaka napaka-smooth talaga tumakbo. Ang ganda. Ayan. Ano sabi mo, baby? Okay naman. Natakot ako actually magno-no pa nga sana ako dito sa Jasper, pero maayos pala yung daan, hindi yung akala kong ang dami-daming snow sa paligid na hindi na kami makabiyahe. So manageable siya guys. Yun nga, inisip ko maganda kasi 2 days lang naman nag-snow. So mas nakakatakot siguro kung panay ang snow tas tsaka kababiyahe. Hindi, tsaka chinek din naman natin before yung weather eh. Kung bago tayo pumunta rito, kung kamusta yung weather dito sa sa papuntang Jasper nga, okay naman. Based dun sa forecast, hindi naman siya mag-snow kagaya ng Calgary din. Itong week namin ito guys, itong nag-end ng week namin, wala ning snow sa amin. Pero syempre, yung mga natira na lang yung mga gilid-gilid. So yun nga pala guys, no, sinasabi ko 2 days lang. 2 days lang yung snow. Tapos ngayon umiinit at umaaraw na kanina dun sa Calgary. So sana matunaw-tunaw yung mga snow ngayon para next time na lang ulit ang snow. So makarecover muna yung mga daan. Tsaka syempre mabawasan yung lamig sa paligid. Yan. Yung kaklase ko nga si Bianca, pupunta naman sila ng Banff bukas. So 2 days din sila. So kami 2 days din ngayon sa Jasper. And thank you pala kay si Swinky. Yan, si Swinky yung asawa ni Julius. Kaya tayo nakakuha ng discount dito sa Fairmont guys. Sobrang mahal ng dyan, mga hotel. So tingnan natin itutour namin kayo. Tour namin kayo mamaya. Tsaka yung kwarto natin, pakita natin sa kanila. Oo, na-upgrade kami guys. So buti na lang, grabe. Doon ako na-excite sa room tour kasi syempre gusto ko na rin magpahinga 5 oras tas ang aga ko pang nag-aaral. So ito rin syempre ilang oras nagda-drive. So tayo naman. Sanay naman tayo sa mga ganyan mga biyahan. Grabe. Parang nakita ko na to baby sa Bulalakaw. Sa Mindoro. Yung mga gantong mga parang bundok. Sa gilid ka lang ng bundok. May mga ganito rin sa probinsya. Pero yan. So yung vlog namin ngayon guys, dadali namin kayo sa Jasper. Pakita namin sa inyo yung mga daan, kung mahirap ba, para at least magka-idea kayo, no? Yung mga gaya ng mga bago pa lang dito sa Canada, at saka yung mga subscribers natin dyan na nagbabalak pumunta dito sa Jasper. So ganito lang guys yung daan. Sobrang napaka-safe. Mas puntay talaga, siguro ewan ko, yung ako kasi hindi ko alam yung Jasper masyado. Mas puntay talaga yung Banff. Kaya nga madalas din tayo sa Banff. Kaya ngayon, sabi ko, try naman natin yung Jasper. Kasi sinasabi nga nila maganda. Although hindi natin mapupuntahan yung ice field, yung walk, yung magandang nakikita ko lagi. Kasi sarado pala siya pag winter, so summer lang siya, pero at least makita rin natin yung view dito sa Jasper. May mga lakes around it. Tingnan natin kung makalabas tayo, or kasi marami na ring amenities din talaga sa Jasper Fairmont, so explore din natin yun kasi sulitin natin din yung mahal na hotel. So yan, tingnan natin, tour namin kayo. Saka yun guys, medyo nakikita ko pa yung mga bundok-bundok, kaya okay pa. Pero mamaya, kasi nga ang dating natin guys is palagay mo ng 9 PM, so madilim na talaga yan. Kaya hindi tayo makakakitaan. Kaya hanggat ngayon, ayan, kwentuhan muna tayo. Buti nga may pa liwanag kasi 6:40 mag-7 na. Diba? So kwentuhan muna tayo hanggat meron pang mga ilaw-ilaw ng konti at maliwanag pa ng konti. Pero mamaya is wala, lulubog na talaga yung araw. Ingat lang din. At least 2 hours na lang guys. Malapit na yan. Kaya na yung 2 hours. Para na lang tayo. Isipin ko lang, parang nag-DoorDash lang ako Parang nag-DoorDash ako, diba? 2 oras o 3 oras lang. Ayun. Sige, next time ulit. Mamaya, pakita namin sa inyo guys yung hotel namin. Yung tutuluyan namin. Yan ang ganda. Pababa na tayo sa Sunset Pass. So, sunset na rin. Yan, lumubog na yung araw. Ganda. Lake yan Lake na, frozen na ba to? Ang aga para mag-freeze Or... hindi pa. Hindi siya lake. May mga lupa pa rin. Lupa na nabuhusan ng snow. Yan ang ganda ng view. Super peaceful. Wala kaming mga nakakasamang sa
sasakyan na. Tsaka yun guys, ano nga pa rin no, tip ko na lang din sa mga travel dito, especially kapag yung mga second hand din yung sasakyan natin. Syempre dapat i-condition nyo ng mabuti. Kagaya na to guys ha, walang signal dito. Yun nga pala. 2 oras, sabi nung nila Julius yung nauna, ay 2 oras daw. 2 to 3 hours na wala ng signal. So totoo nga. Kinokontak namin sila kung saan na sila, kamusta na ba yung biyahe. Kasi makikibalita kami kung mamaya pa may problema o icy ba. Yeah. Okay naman daw, pero itong portion na to ngayon, kung nasan kami, ayan o, nasa gitna ng kawalan. Walang signal. So, eto buti na lang nga, dapat naka-fix na agad or naka-pin na kung saan kayo pupunta. Kasi, yan o, searching for network. Tama sa wala na signal dito. And ready lahat talaga ng gamit kasi hindi nyo alam kung ano yung maging emergency. So, dapat may food kayo, lalo na kung may bata, diba? Lahat ng whatever emergency kit nasa likod na. Yeah, tsaka yun nga guys, dapat condition yung sasakyan nyo. Kaya ako guys, although alam ko namang condition tong sasakyan ko dahil bago pa no, nagdala pa rin ako talaga ng mga ano ko guys, jump starter ko. Nagdala ako, 2 pa yon guys. 2 yung jump start ko. Ay, ganda oh. Oo. Para sigurado talaga. Tapos panghangin sa gulong meron din akong dala. Tsaka charger ng battery if ever halimbawa hindi natin masabi, nagkaroon ng problema, o hindi meron tayong pang charge. Yan, so ganda no? Yan, kita nyo pa rin yan kasi medyo maliwanag pa ng konti pero palubog na talaga ang araw. A few inches later. So yun guys, nandito na tayo sa aming cabin. Ayan, sobrang ganda dito guys. So, totoo lang. Actually, gabi na kami dumating no, pero nung pumasok kami dito kasi harap lang namin guys yung lake, alam niyo naman. So hindi naman sa pagmamayabang no. Nasa lakeside kami. Ayan, so yun. Bali nga pala guys no, bago kami dumating dito, bali yan, in-order na lang kami ni Julius ng food kasi alam niya guys na hindi pa rin kami kumakain dahil almost 6 hours din yung biyahe natin ano. O kasi 9 na rin kami dumating dito and 6 kami umalis ng Calgary. Ayan. So bali yun guys, pakita namin sa inyo yung aming in-order. So umorder lang kami ng chicken at saka syempre baby back ribs guys. Yan. So dalawa siya tapos may kasama na siyang mga macaroni na yan. Wala lang kanin talaga kasi ganun sila dito. Yeah. Oo. Pero wait, ang tanong ko, may microwave ba tayo? Wala. Hindi yan na. Wala. So ganito lang siya, okay. Kainin na natin. Yeah, okay lang so, naman. So ito guys, ito yung aming living room at ito yung aming bedroom. So take wow! Actually, sinasara to. Sinasara siya. Sige nga baby, pakita mo sa kanila. Yun. O, diba? Sinasara siya. Wow. Ayan. So, again guys, nandito kami sa Fairmont Hotel, no? Fairmont. Ang tawag dito? Lodge. Basta yun. Basta Fairmont siya. Oo. So, ito yung bedroom namin ni Emma. So, dalawa yan. So, queen size lang to, ano? Oo. Double. Tag-isa kaming kama ngayon kasi magkahiwalay kami ni Emma. Tapos si Sayon doon. Oh, Dead biro lang guys. So yan. So yan, tour na rin namin kayo, no? Tour na rin namin kayo dito sa aming cabin. Cabin yung tawag nila dito eh. And then meron pa. May syempre of course, meron tayong TV. Then nandito yung aming washroom. Tapos meron din silang coffee. Di ba? Pwede kami mag-coffee, meron kaming meron tayong ref. Yan. Yan. Ref. Ang daming honey ba to? Hindi pa siya naka-open. So, open natin. Malamig naman na. Yung gatas na isa, lalagay natin dyan. So, syempre dito. Wow! Wow! So, yun. Ang laki, grabe. Ang laki. Pwede ka nga matulog dito. Gusto mo dito ka na? Oo, pwede naman. So, yan, gamitin din natin to. Yan. So, mamaya magsha-shower ako dahil kunin ko na. Oo, shower din ako mamaya. Tapos yan, dito meron kayong, kung marami kayong pera, pwede nyo sa ilagay dyan. Tapos yan, kumbaga sa atin ito, kabayo, ang plancha. Kunin natin. May Then, extra pillow pa. Oo, yeah. Tapos ito, yung washroom namin. Pakita namin sa inyo para at least hindi pa rin namin siya nagagamit. Pakita namin sa inyo yung simpleng, yan. So, yan tayo guys. Okay. So
So, yun. Malaki siya, ha? Sobrang laki niya, ha? Para sa aming tatlo lang, ganito nakalaki. Tapos dalawa So, kasi ang talaga, unang kinuha ni Winky, ano ba yan? Basta isang type ng room para sa atin. Then, in-upgrade kami. So, very thankful na meron tayong ganong mga upgrade. Yeah. Yan, nandito tayo sa bigger cabin. Yan. So, yun. And siguro guys, mag-ano na rin kami. Magdi-dinner na rin kami ni Emma. Tsaka syempre, medyo pagod. Daily 6 hours tayo straight yung guys, no? Wala akong pahinga. And okay naman, at least kinagkakwentuhan kami ni Emma, hindi ko nararamdaman yung antok. At saka safe din naman yung kalsada, maganda siya, hindi naman siya talaga yung sobrang zigzag. Halos straight lang din. Ang medyo nakakatakot lang dun guys is yung mga yung mga blacks, anong tama na baby? Black ice. Ang nakakatakot lang dun guys yung mga black ice. Kaya careful din guys pag pumunta kayo dito sa Jasper, ganitong season kaya ingat lang din guys. Ayan. So far okay naman, nakarating kami ng safe. And siguro guys dito ko na muna tatapos itong vlog natin, then bukas another vlog na naman. So ano yung mga activities na gagawin namin dito sa Fairmont naman. Okay, syempre una-una dyan yung lake. Buffet. Syempre kakain na tayo ng breakfast. Okay guys, so yun. Hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace.